Buti pa dito sa bundok, nakakain ako ng 3 times a day. Magigising ka talaga ng maaga dito kasi yung alarm clock mo, mga ibon. Yung mga angkan ko, pagkagising, diretso na kaagad sa taniman. Bising-busy na nga sila, pero si madam, nagmumuni-muni pa dito. Naalala kong hindi pa pala sila kumakain. Nagkape lang yung mga yan. Alam kong hindi naman yan nakakabusog. Sakto din kasi yung mga uulamin, palakad-lakad lang dito. Naalala kong vegetarian pala tong mga angkan ko. Kaya etong gulay na ampalaya na lang yung pag-eksperimentuhan ko. Wait lang, marunong ka bang magluto niyan, madam? Hindi madaling magluto ng gulay na ampalaya. Dapat matanggal yung pait niyan. Eto talaga yung nagustuhan ko kay madam. Kahit hindi marunong magluto, kaya niyang magbida-bida. Sa nakikita ko, tama naman yung ginagawa ni madam. Pero bago niya ginagawa yan, nag-research pa yan sa Google. Base sa research ko, itong ampalaya, pwede naman daw kainin kahit hilaw. Ipakain ko na lang kaya to ng hilaw sa maangkan ko, no? Pero sabi ng nanay ko, lutuin daw. Kaya mapipilitan talaga itong si madam na i-cooking show to. Base sa natutunan ni madam sa lola niya, para daw matanggal yung pait ng ampalaya, budburan mo lang daw ng asin yan. Paano ba yan? May natutunan si madam. Sabi ko sa inyo, hindi talaga to bobo si madam. Hindi mo lang budburan ng asin, imasahe mo pa ng todo. Gamitan mo pa ng gigil para bongga. Itabi mo lang muna yung ampalaya na binabad sa asin. Kasi ito namang mga ricados yung tatadta rin ni madam. Pag magluluto ka ng ampalaya, dapat may kamatis. Kung walang kamatis, wag ka na lang magluto ng ampalaya. Isa pa tong sibuyas, napaka-importante nito. Kung importante ka, mas importante to. Hindi naman pwedeng magisa ka ng walang bawang. Abay, mapagkamalan kang aswang yan. Kung hindi ka gagamit ng bawang sa mga niluluto mo. Bumalik nga muna tayo dito sa ampalaya na binabad sa asin. Kung gusto mong hindi aalat tong lulutuin mong ampalaya, abay hugasan mo. Hindi na nga mapait pero maalat naman. Kaya hugasan mo talaga ng mga 2 beses. Kaya etong si madam, kahit tamad to, sinisipagan niya talaga. Para lang hindi mapalpak tong ampalayang lulutuin niya. Nagbida-bida ka pa naman, madam, kaya dapat galingan mo. Pigain mo lang ng maayos yung ampalaya. Para ka lang nagpipiga sa nilalabhan mo ba? Okay din, nagamitan mo ng gigil para tuluyang madurog na tong ampalaya. Sa ginawang piga ni madam, wala na talagang sustansyang makukuha sa ampalaya na ito. Kapag magluluto ka ng ampalaya, hindi pwedeng walang itlog, ha? Abay, partner yan sila. Kung walang itlog, ang lungkot-lungkot talaga ng niluluto mong ampalaya. Yung dami ng itlog, nagadepende lang sa dami ng niluluto mong ampalaya. Pati sa paghahalo nitong itlog, nagdadasal itong si madam. Huwag kang mag-alala, madam, kasi tama yung ginagawa mo kasi may tama ka talaga. Isipin mo, sa pagluluto ng ampalaya, hirap na. Pero pagalingan ng pagpasiga ng apoy, expert na si madam dyan. Sisimula na ngang lutuin ni madam itong ampalaya. Siyempre, gigisahin to, kaya maglalagay talaga ng mantika. Nice! Tapos na nga nalunod ni madam lahat yung mga ricados. Ilunod na din yung ampalaya. Wow! Konting halo lang yung ginawa ni madam dyan, no? Baka kasi mabigla yung ampalaya kung itodo mo. Dahil luto na yung ampalaya, ilunod na yung itlog. Para hindi mamumuo-muo yung itlog, wag mong tingnan lang yan, haluin mo. Sa paghahalo lang talaga expert si madam. Kung hindi ka kumakain ng ampalaya, makakain ka talaga kung ganito yung luto na gagawin mo. Eto na nga, at titikman na ni madam. Mukhang nagsasabi naman ang totoo si madam, no? Ang pinakaayaw kasi niyang gulay itong ampalaya. Pero napapakain siya. Wait nga lang, akala ko ba ampalaya lang yung lulutuin mo, madam? Bakit parang may piprituhin ka na naman ulit? Magpiprito daw muna ng tuyo si madam. Parang ang sarap ngang i-partner yung ampalaya sa tuyo, no? Siyempre, may gulay na naulam. Isama na din natin tong tuyo. Naku, paborito pa naman ito ng mga angkan ko. Taob talaga yung isang kalderong kanin nito. Mukhang sunog tong piniritong tuyo ni madam, ah. Kapag magluluto ka ng tuyo, mapapalingon ka talaga dahil sa bagsik na amoy nito. Amoy pa lang, magugutom ka na eh. Siguraduhin mo lang na nakasalang ka na ng kanin, madam. Wow! Grabe, hindi pa pala natatapos tong preparation ni madam. Ginagalingan mo na naman masyado, madam. Pipino na naman tong tinatadtad niya. Eto yung babalanse sa mapait na ampalaya at maalat na tuyo. Paniguradong naaamoy na to ng mga angkan ko itong mga niluluto ko. Wow!
Partida, nag-init pa ng tubig si madam. Paniguradong kape na naman to. Yung maangkan ko kasi kape is life. Halatang bumabangon dahil lang sa kape. Kinumpleto na talaga ni madam to. Wala na talaga silang gagawin kundi kumain lang ba. Kasi pati yung pagtitimpla ng kape ginawa na ni madam. Para to sa maangkan ko na ang sipag-sipag. Ready ng lantakan to. Para makapagsimula ng magmukbang, tawagin mo na sila madam. Mukhang nagawa ng maayos ni madam yung trabaho niya ngayon na. Dahil sa kasipagan mo madam, kumain ka ng ampalaya. Abay kayo din, damay-damay na to.